Hello everyone! Isa na naman po mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa mga nanonood po ng aking video regarding sa Holy Bible. So guys, kung mapapansin nyo po kagahapon, meron po akong naipost regarding po dun sa salvation. Sinabi ko po dun sa video na yon na bago matapos po yung video na yon na meron po akong part 2 po nung aking ginawang video na regarding po sa salvation. So guys, ito na po yun. So bago ko po umpisahan yung pag-share ng aking Bible verse, gusto ko po munang sabihin sa inyo lahat na ito po ay aking binabahagi dahil marami po akong naranasan sa pagmamahal ni Lord, yung sa pagbabago niya sa akin. Hindi ko po ito ginagawa para sa sarili kong interes, dahil ginagawa ko po ito dahil ako po'y sumusunod sa Kanya bilang anak. Gusto kong sumunod sa Kanyang will na sinasabi niya na i-share yung Kanyang gospel. So ito na po yan. Akin pong ibabahagi sa inyo yung aking mga natututunan sa aking ginagawa dito sa pagbabasa ng Bible. So guys, umpisahan po natin guys dito sa NIV po yung gamit ko guys, sa NIV. Mag-start po tayo guys dito sa sa Proverbs chapter 11 verse 13. Ito po ay pinakamahalaga kasi ito po ay nangyayari sa ating mga tao dito sa lupa. Even me, nagawa ko rin po ito kasi hindi naman po ako perfectong tao, makasalanan din ako. So, lahat ng mga nagawa kong yun, hiniling ko kay Lord. Humingi ako sa Kanya na sorry at alam ko napatawad niya na ako. So, dito sinasabi dito, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Yun guys, dito sa verse na to guys, yung salitang gossip, kasi ayaw ni Lord talaga yan. Ayaw ni Lord yung pag-uusapan mo yung buhay ng excuse me, pag-uusapan niyo yung buhay ng tao kasi hindi niyo po kailangang pakialaman ng buhay ng tao. So malaya siyang gawin ng gusto niyang gawin sa buhay niya. So tayong bilang mga tao, kailangan natin maunawaan yung mga bagay na yon. So hindi pa rin mawawala sa ating mga tao ang salitang gossip, kasi kahit saan tayo mapunta, meron po talagang gossip. Yan, hindi mawawala yan. Ito pong gossip na to ang sisira sa ating confidence. Kaya kailangan, bilang Kristiyano, bilang totoong Kristiyano, kailangan may trustworthy yung tao sa'yo na ito ba ay kawangis talaga ng Panginoon, yung mga sinasabi ba niya ay naaakma ba sa kanyang kinikilos, sa kanyang ginagawa. Yan, dun po nasusukat yung isang trustworthy ng isang tao dun sa taong nag-transform at nabago ng Panginoon. So guys, ito po ililinawin ko po sa inyo. Hindi porket nabago na po kayo ay malinis na po kayo at perpekto na kayo. Hindi po yon tama. Kasi sabihin na natin, oo, nabago tayo ng Panginoon, napatawad niya na tayo, na-transform niya na tayo. So, tayong mga tao na nandito sa lupa, makakagawa tayo ng kasalanan dahil sinners tayo. Wala naman taong hindi sinners. So, guys, sa part na yon, kailangan lang nating lubusang maunawaan na sa pagkakamaling gagawin natin, sa mga maling desisyon natin sa buhay, humingi tayo ng tawad sa Panginoon dahil patatawarin niya tayo. At hindi lang yun, may bonus pa siyang blessing. So yung blessing na yan, sa huli na yan, kung susunod ka sa Kanya, magiging obedient child ka at i-repent mo yung mga kasalanang ginawa mo. Yung repentance, na sabi ko na po yan sa first testimony ko. So sana po naintindihan niyo po yung sinabi kong yun. So guys, proceed na po tayo dito sa second chapter, sa Proverbs pa rin. Proverbs chapter 12 verse 22. Sasabi dito, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So, dito sa verse na to guys, alam ng Panginoon kung totoong nagsasabi ka ng totoo at kung nagsisinungaling ka, kasi ang Panginoon ay siya po nakakaalam lahat ng mga ginagawa natin 24/7. So, alam niya ang nilalaman ng isip mo at ng puso mo. Kaya, hindi ka pwedeng mandaya sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng
lokohin or i-joke dahil alam niya kung ano yung nasa puso at nasa isip mo. So, ang kailangan mo lang talagang gawin, kung ano yung sinasabi mo, yun dapat ang gagawin mo. Doon kasi nakikita ng tao na totoong nag-transform ka. Tsaka doon nakikita ni Jesus na totoo kang nagbago ka. Kaya actually si Jesus, siya rin po yung Holy Spirit. So yung Holy Spirit po talaga yung magga-guide po sa'yo bilang anak niya at kawangis niya na nagbago ka na. So hindi porkit nabago ka na at nagbago ka na, malinis ka ha. Mali po yung pananaw na yon. So yung logic dyan nabawasan yung mga nagawang kasalanan, napatawad ka, pero makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pero, yung gagawin mo kasalanan, syempre, alam mong kasalanan yon. So, hindi ka na ma-attempt na gawin pa yung bagay na yon kasi nga mali yun. So, mali yun sa mata ng ating Panginoon. So, hindi natin gagawin yun. Yun yung mga sinasabi ko na nakakabawas ng ating paggawa ng kasalanan. Kung bubuksan natin yung ating mga mata at ating isipan, lalawakan natin ito, lubos na mauunawaan po natin yung mga bagay na yun. Eto guys, proceed po tayo sa Philippians chapter 2 verse 4. Not looking to your own interest, but each of you to one interest of the others. Yun. So, sabi dito guys, ito kasi na-experience ko rin kasi to guys. So, marami rin akong na-experience mga ganitong bagay. May mga kaibigan din ako na, syempre kasi isa po ako sa D-group leader. So, meron akong pinagpe-pray na mga tao, yan yung mga taong inaalagaan ko po. Yan, lagi ko silang pinagpe-pray. So guys, hindi porket may lumapit sa yung tao or kaibigan, nag-share sa iyo ng kanyang hinanaing, ito ay aanuhin mo kokontrahin mo. Hindi tama yung ganun kasi once na may lumapit sa inyo at humingi ng advice, una nyo pong gagawin is makikinig lang kayo, pakikinggan nyo lang siya. Then after nyo siyang pakinggan, pagkatapos niya magsalita at okay na siya na, i-release niya na yung kanyang pain, then pwede nyo siyang i-share yung knowledge nyo, kung ano yung binigay sa inyo ng Holy Spirit, kung ano yung nabasa nyo sa verse, yun ang maibabahagi mo dun sa tao na yun ang masishare mo. Kasi yung sarili mong interest na let's say, may nag-share sa'yo ganyan, tapos yung inunahan mo na siya, yung interest mo, inunahan mo siya, hindi kayo magkakaunawaan, hindi kayo walang kalinawan pagka ganon. So, ang dapat yung gawin, kailangan, pakinggan nyo muna yung tao na yun. Then, after nyo na i-release lahat yun, then saka nyo i-share yung knowledge nyo. So, malinaw po tayo sa part na yon. Kahit ako guys, even me, naranasan ko lahat ng yan, mga mali at yung mga maling nagawa ko in the past. Tapos yung mga maling na i-share ko rin, yan. Lahat yan, mga natutunan ko yan dahil hindi ko maintindihan yung nangyari sa akin, pero alam ko the Holy Spirit na po yung kumilos, yung gumagawa sa akin ngayon. Eto, katulad nito, yung nag-share ng Bible verse, hindi naman talaga ako ganito dati, pero hindi ko alam, ang sarap lang siya sa pakiramdam na nakakapag-share ka ng Bible verse kasi lahat ng nasa Bible kasi is totoo. Yun po yung happiness. Ito po yung tinatawag na true happiness nandito sa Bible. Kung lubos nyo itong mauunawaan, masarap sa pakiramdam yun guys. So guys, proceed na po tayo dito kay Hebrews. Sa Hebrews chapter 13 verse 17. Have a confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, but that would be of no benefit to you. So dito sa sinasabi sa verse na to guys, eto guys kasi isa akong D-group leader dito sa CCF. Then, meron po akong inaalagaan ng mga tao na hindi ko na po may mention yung name nila kasi for privacy po yun. So, yung mga taong yun, pinagpipray ko po na hindi po nila alam kung sino sila. Pero, lahat po yan, nasa list na po yan sa akin na ako na po ang nag-guide sa kanila na mag-pray na kung hindi nila
kayang mag-pray ng ganun kalalim. So ako na po yung gumagawa para sa kanila. Pinagpe-pray ko po sila para sa kanilang protection and sa kanilang guidance. So dito guys, sa verse na to, kailangan meron kang confident bilang leader na maibabahagi mo yung nalalaman mo, yung knowledge mo, yung nabasa mo dito sa mga Bible verses na nabasa mo. Yun, kailangan confident ka na i-announce at sabihin katulad ng ginagawa ko po ngayon. Confident po ako na sinishare yung ganitong bagay kasi naranasan ko po yung sa buhay, na experience ko po siya lahat. And guys, proceed na po tayo dito kay Ephesians chapter 6 verse 18. Yan. And pray in the spirit of all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and keep on praying for all the Lord's people. Yan. Dito sa verse na to guys, so, ito yung sinasabi na kahit saan tayo pumunta, kahit anong gawin natin, bago natin simulan ng araw natin, kailangan po talaga natin mag-pray. Kasi yun yung parang communication, yun yung connecting natin kay Jesus, kay Lord, na ibigyan tayo ng guidance and protection sa bawat gagawin natin, sa bawat kilos na gagawin natin, sa bawat salitang sasabihin natin. Hihingiin natin yan ng kay Jesus. Ipag-pray natin yan para tayo ay mabigyan niya ng guidance and protection kung ano yung mga gagawin natin sa buhay natin. So, sa case ko guys, hindi naman po talaga ako holy kasi isa rin ako makasalanan. Uulitin ko po sa inyo, I'm not a perfect person. So, I'm a sinner also. So, sinasabi ko to, sinishare ko to kasi ito yung mga na-experience ko sa buhay ko. So, dati hindi talaga ako paladasalin. So, simula nung naranasan ko yung pagbabago sa akin ni Jesus sa buhay ko, lahat yon na-experience ko yon, naramdaman ko, at alam kong kumilo siya sa buhay ko. Kaya ibinabahagi ko sa inyo yung mga ganitong bagay para sana ano nyo rin, ma-experience nyo rin yung aking na-experience, na hindi ko sinasabi ma-experience nyo yung mga pain, yung mga sickness, yan. Ang sinasabi ko na kung dadaan kayo sa mga ganong struggles sa inyong mga buhay, kung bubuksan nyo yung puso't isip nyo at yun, pakikinggan nyo or isa sa puso't isa sa isip nyo yung sinasabi dun sa Bible, talagang mahihil niya kayo at mag-iiba, magta-transform kayo. Katulad sa case ko ngayon na hindi naman talaga ako ganitong tao, hindi ako palabasa, hindi ako nag-share ng mga gospel, ng mga Bible verse kasi nga para sa akin, tinatamad ako, mendoksay sa akin yun napakamatrabaho. Kasi ang dami kong ginagawa sa buhay ko, pero hindi ko na inisip yun kasi my priority is to share God's word, itong nasa Bible, kasi ang priority ko ay si Jesus. So, ang mundo ko, ang buhay ko, umiikot sa Kanya lang. Kasi dati yung mundo ko umiikot sa sarili ko lang mundo. Kung ano yung gagawin ko, ano yung interest ko, yun ang gagawin ko. Pero right now, dahil marami akong natutunan, marami akong na-experience, at marami sa aking nangusap sa akin ng Panginoon. So, yun. Naramdaman ko siya sa buhay ko na kumilos siya. Kaya, nang nangyari yung mga bagay na yan, lubos kong naunawaan at naintindihan na grabe pala magmahal si Jesus. Mahal niya tayong lahat tayong lahat kasi siya yung ating ama, mga anak niya tayo. Matigas lang talaga ulo natin, kahit ako, aminado ko dyan sa part na yan, matigas din ang ulo ko. Isa rin akong suwail na anak, pero hindi nangangahulugan ipagpapatuloy ko yung mga bagay na yun kasi lalo sa naranasan ko ngayon, kasi ayokong mawala sa akin yung Holy Spirit, ayokong mawala sa akin yung pagmamahal sa akin ni Lord, ayokong mawala sa akin yung tiwala niya sa akin kasi nagbago ako dahil sa aking kagustuhan na gusto kong sumunod sa Kanya. Dahil hindi dahil gusto kong gumanda buhay ko, nandoon na yung part na yun, pero syempre dahil gusto kong sumunod sa Kanya kasi someday na lahat tayo mawawala tayo dito sa mundong to, kasi hindi tayo habang buhay dito. Temporary lang tayo dito sa lupa, na temporary lang din ang ating happiness dito. Kaya ang true
eternal happiness ay nasa kingdom niya, nasa taas. So, kung mauunawaan natin yung bagay na yun, guys, masarap mamuhay ng habang buhay na masaya. Yun yung tinatawag na happiness na panghabang buhay. Kaya sana guys, matutunan nyo yung eternal true happiness na yan. Hindi sa, wag kayong mag-focus sa short happiness. Yung short happiness, yun yung panandaliang saya lang. Tapos after that, masakit na ulit. Yun, ayoko nung ganyan kasi sa case ko, ang dami kong naranasan ganyan. Parang nag-iisip ako ng mga time na meron akong anxiety, depression na ang hirap maging masaya kasi pag masaya ka ngayon after a few minutes or hours or days, biglang may darating na kalungkutan at pighati. Yun ang mga naisip ko dati nung times na hindi pa ako talaga hindi pa nangusap sa akin ng Panginoon. So, nung nangusap siya sa akin, ang daming nabago, ang daming changes na it's a miraculous talaga na katulad dito, hindi ako nagsasalita, pero ba't ako nagsasalita? Isa sa pinaka wonderful, amazing na nangyari sa akin na I hate studying talaga, pero bakit one day nagising ako, bigla na lang ako nag-aaral ng kanji, nagsusulat. At hindi ko namamalayan, nakaka 10 hours na pala ako nagsusulat ng kanji. Dati kasi hindi ako marunong magsulat ng kanji. Ang kaya ko lang isulat is katakana, hiragana. Pero ngayon, grabe, hindi ko ma-imagine bakit nagawa ko yun. Yung grabe, kakaiba talaga kasi di mo ini-expect. Di naman kasi ako, hindi ako, diba nga, hindi ako palabasa, I hate studying. Pero bakit, ang bilis ko natutunan yung kanji? Wala naman nagturo sa akin. So, yung kanji, self-study ginawa ko. Di ko alam, parang bigla na lang, meron kasi akong whiteboard tsaka marker kasi nag-aral ako ng online class ng Japanese ni Hongo. So binigyan ako ng free kasi yun, free online class. Binigyan ako ng whiteboard tsaka marker. So one day, nagising ako in the morning, then bigla na lang ako nagsusulat ng kanji. Sabi ko, ba't ba ako nagsusulat ng kanji? Hindi naman ako yun. Tapos sulat lang ako ng sulat ng kanji. Di ko na mamalaya, nakasampung oras na pala ako nagka-kanji. Everyday po yun So ginawa ko yun, I think 2 weeks lang yata yun. Tapos ang dami ko pong natutunan, ang dami ko nang naisusulat na kanji. Diba napaka-miraculous, napaka-amazing kasi yung bagay na yun na hindi mo ini-expect nangyari. Yun pa, may bonus pa siya na binigay sa akin na, eto guys, hindi naman ako matalino kasi hindi ko alam, hindi ko maintindihan, pero sabi nila matalino daw ako, tamad lang talaga ako. Pero para sa akin, kasi hindi ako matalino kasi ayoko mag-aral, I hate studying. Pero one day, sorry, excuse me, nag-try po ako mag-aral ng forklift. Yan, i-share ko po yun, forklift, kasi actually skilled job na trabaho dito sa Japan. Ngayon, kasi meron akong driver's license dito sa Japan, na kapag may driver's license ka, you are allowed to take exam for forklift, yun, to get a forklift license, yun. So guys, hindi ko na-expect na magkakaroon ako ng forklift license dito sa Japan kasi hindi ko alam ba't ako nagkaroon noon, kasi sumunod lang naman ako sa utos. Yun, sabi niya mag-aral daw ako ng forklift para daw yun sa good future ko. Hindi ko ina-expect na may papasa ko yung interview, yung written test, at saka yung actual test. 3 yun. So, doon ako nag-aral sa Hitachi sa Tokyo. So, yung bagay na yun, na-amaze ako, na nagugulat na lang ako, ba't nangyari yun? Nakapasa ako sa exam na hindi naman ako ganun ka-fluent sa Japanese, pero di ko alam ba't ako nakapasa. Kasi si Lord na kasi yung kumilo sa buhay ko, siya na yung gumawa, hindi ako. Kagustuhan niya yung mga nangyayari na yun, ako ay sumusunod na lang. Then yung sa driver's license ko, hindi ko ini-expect o hindi ko in-imagine before na makakapag-drive ako dito sa Japan. Actually,
natatakot nga ako mag-drive kasi takot ako sa mga accident, pero hindi ko alam bakit way back 2011 nakakuha ko ng driver's license, nakapasa ako, pero naka two takes pa ako bago ako nakakuha ng driver's license. Then ayun, salamat sa kanya, kay Lord, na patuloy yung aking license na nasa gold na sa professional, na hindi ako bumaba gawa ng wala akong nalalabag dito sa traffic roads, yun nga yung restriction nila, hindi ako lumalabag doon. Meron ako nilabag pero lahat yun nabura na. So naka-continuous pa rin yung professional ko, yung gold license. Then dun nga kaya ako nakakuha ng forklift license gawa ng dahil meron akong driver's license. Ayun. So guys, napaka-amazing talaga ni Lord kasi kakaiba yung ibibigay niya sa iyo yung hindi mo ine-expect, hindi mo hiniling pero binigay niya sa iyo. Tapos ito pa guys, hindi ko rin ine-expect na makakapag-aral ako about sa kitchen kasi my passion is cooking talaga. Yan talaga, nandiyan talaga yung aking linya, nasa pagluluto. Kaya nga po ako naging chef dahil inaral ko talaga ang pagluluto sa kitchen. So guys, dahil nasa puso ko yung pagluluto, nasa passion ko yan. So sinabihan din niya ako na mag-aral daw ako ng ganito, ng ganyan. So, yun, sinunod ko lang siya. Hindi ko rin in-expect bakit ako nakapasa. Bata ako nakakuha ng Chorishi Menkyo and ISO 9001. Dahil lahat yun sa kagustuhan ni Lord kasi sobrang mabait siya. So, lahat ibibigay niya kahit hindi mo hiniling, ibibigay niya yan. Kasi ganun siya kabuti, ganun siya ka-powerful, ganun niya tayo kamahal. Kung susunod tayo sa kanyang kagustuhan, hindi niya tayo bibiguin, sobra pang ibibigay niya, puro bonus pa. Kaya guys, maging lang po tayo, maging obedient child lang tayo, mag-submit lang tayo sa kanya ng tama, sa naaayon para sa kanyang kawangis, yan, kadugong anak, na kailangan lang natin sundin yung mga kagustuhan niya, yun, para tayo ay mamuhay ng maayos at hindi tayo mapahamak. Yun guys, yun po ang aking ma-share. So, eto guys, meron pa akong dalawang verse na pwedeng i-share sa inyo, yung Hebrews chapter 10, verse 25. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So sabi dito sa verse na to talaga, ito yung sinasabi ko na kanina ito yung habit na kailangan nating gawin, patuloy nating gawin, ulit-ulitin lang natin yung ganitong habit na mag-share ng Bible verse, ng gospel, yan. Dahil ito ay makakatulong sa atin at sa mga tao na lubos na hindi nakakaunawa sa mga ganitong bagay, sa mga believers, naunawaan yon, sa mga unbelievers, medyo pa. So sana ma-encourage natin sila, maturuan natin, motivate natin sila ng maayos at tama para maranasan din nila yung naranasan natin. Yan guys. Proceed tayo dito kay 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys kanina na kadugo niya, kawangis niya, na kailangan makikita mo yung taong yun na totoo yung sinasabi niya at ginagawa niya, naaayon sa kanyang na ginagawa at sinasabi. Kailangan ang isang taong to ay qualified na gawin ang bagay na yun, to teach kung ano yung natutunan niya, to teach the knowledge, yung natutunan niya, kaya yun ang ibabahagi niya dun sa mga tao. Yan guys. So, bago ko po tapusin guys ang video ko na ito, meron pa po akong isang i-share sa inyo.
na verse na napakaganda. Wait lang guys, hanapin ko po yun. Kasi napakaganda nun eh. Nakasave yun dito eh. Ayan. Hanapin ko lang guys. Ayan. Kita ko na guys. So ito guys, bago ko po tapusin yung video na ito, gusto kong i-share sa inyo itong isa sa pinakamahalagang chapter na nabasa ko at pinakamahalagang nangyari sa buhay ko kung bakit ganito ang nangyari sa akin at mga nangyayari sa akin. Ito po ay chapter ni Joel 2 verse 25. Yan guys. Basahin nyo po yan. Napakaganda po niyan. So ito, babasahin ko po sa inyo pero I don't think kung anong to, kung NIV ba to, kung saan siya naka-line up. Pero ito po ay nabasa ko lang. Dumaan lang to sa newsfeed ko. Sobra akong na-amazed. Sobra akong nagandahan. Joel 2:25. Yan. Chapter 2, verse 25. I will give you back 7 times what you lost. Ang sarap nun, di ba guys? Napakasarap. Una, syempre, masakit. Pain. Kasi daming nawala sa'yo. Marami kang naranasan. Marami kang na-experience, maraming struggles, problems, lahat-lahat na yan, all-in-one package yan. Yan, kasi dinanas ko yan yung stress, problem, anxiety, depression, sick, yan, deeply sick, yan, yung worst sick, yan, naranasan ko lahat ng yan, nawala, dahil hiniling ko kay Lord. Yun yung sinabi ko sa first testimony ko, dun sa first video ko, sa part 1 ko na testimony na, excuse me, yung time na wala na akong makapitan, malapitan, yun, down na ako, ay give up na ako sa lahat, as in, give up na ako. So, isa lang ang ginawa ko, umiyak ako, then lumuhod, tapos yung dumi pa ako ng ganun, umiyak, nagpikit, nagpray ako. Di ko na maintindihan yung mga times na yon kung bakit ganun yung nangyari sa akin. So, after that, nagising ako kinabukasan na parang grabe yung nangyari, yung di ko maintindihan bakit ganun. Parang ano ba yun? Ba't ganun? Puro question ako. So guys, ito yung na-experience ko I will give you back 7 times what you lost. Ang daming nawala sa akin guys. Yung strength ko, yung kalakasan ko, bilang mataas yung confident ko before nung time na yun. Kasi kaya kong gawin yung mga bagay na ako lang mag-isa. Parang ako ay namumuhay sa batas ko, naaayon sa sarili ko. Parang ako ay naging batas. Ako yung batas, ganon. Pero nung mga times na dumaan ako sa matinding pain, yun yung tinatawag na alam niyo yung na-post ko kung nakita niyo yan at narinig niyo yung post ko, sabi ni Maritoni doon na dadaan ka talaga sa matinding pain, deeply pain, bago mo maranasan yung saya, totoong saya, dahil ikaw talaga ay mababago niya. Kasi may, yung sinasabi kong mga question, bakit ganun, bakit ano yun, bakit ganun yung nangyari. Yun yung puzzle na tinatawag na hindi mo pa nabubuo. Pero once na nabuo mo na siya, once na nagbago ka, once na repentance ka, at once na naging obedient child ka, ayun, makikita nyo yung result ng puzzle na napakaganda, napaka-amazing. Kasi yun na yun kayo yun, ikaw yun, at kayo yun na binago niya. Na inalis ka niya dun sa part na lahat ng pain, lahat, pati yung sakit, lahat na yun. All-in-one package na yun, tatanggalin niya yun. At sinasabi niya dito, ibabalik daw niya ng 7 times. 'Di ba matindi? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman ako marunong mag-aral. I hate studying. Nakatapagtapos na po ako ng 6 years in college, university.
Bakit pa ako mag-aaral? 'Di ba ganun ang katwiran ko kasi ganun din siguro yung ibang katwiran ng mga tao. Ba't pa kami mag-aaral? Graduate na kami, ganun. Ganun din ako, naging matigas ulo ko that time. Pero nung mga times na sumunod ako sa kanya, ayun, ang ganda ng result. So guys, dito ko na po tatapusin ang aking video. Thank you guys for watching and sana po nagustuhan nyo po ang aking shinare ngayon. Sobrang ganda po. So kaya po ang aking may advice lang po sa inyong lahat na wag po kayong mag-give up, ano man ang mangyari sa buhay nyo, ano man ang maranasan nyo sa buhay nyo, dahil ako naranasan ko rin po yan. Kung nawalan man kayo ng minamahal nyo sa buhay, masakit, pero sa umpisa lang yan. Alam kong iga-guide kayo ni Lord. Mawawala yung pain sa puso nyo kasi may mga taong malawak din ng pangunawa kahit nawalan sila ng minamahal sa buhay nila, lubos nilang naunawan at naintindihan bakit yun yung nangyari sa buhay nila, na kinaloob ng Diyos yun, na pinahiram lang ng ating Panginoon ng buhay natin, kaya siya lang din ang may karapatan na kumuha sa buhay natin. Yan guys, sana po marami po tayong natutunan at naintindihan sa aking naibahagi. Sana po naintindihan nyo po yun kasi may mga nasabi po talaga ako na talagang very, very powerful dito sa mga Bible verse na to, na kaya sana po ito po ay inyong lubos na maunawaan. Sana po maging malawak po ang pangunawa natin sa isa't isa at wag po tayo magtatanim ng galit. Alam ko po mahirap po gawin yon kasi even me, nagtanim din po ako ng galit sa tao, pero lahat po yun inalis ko na po yun kasi hindi po tama ang magkimkim ng galit sa puso kasi the more na nagkikimkim ka ng galit sa puso mo, the more na mabigat ang yung buhay. So, kailangan, para magaan ng floating ng buhay mo, kailangan mong alisin yung pain, yung galit. Ipag-pray mo lang yon, then mawawala na po yung pain na yon. Kasi hihil ka ni Lord eh. Pagagalingin ka niya. Basta magtiwala ka lang, mag-trust ka lang sa salita niya, ibibigay niya 7 times nang nawala sa'yo. So, guys, yun lang po ang aking may share at maraming salamat sa nanonood at tinapos ang video na to. Napaka lawak ng utak mo kasi na naintindihan mo yung video na to at alam ko na nanonood ka pa hanggang ngayon. So, sana nangusap sa'yo ang Panginoon. So, yung sana ibahagi ko dun sa na-share ko, sana sana buksan mo yung Bible para maintindihan mo kung ano yung mga nasabi ko. Maranasan mo yung amazing na naranasan kong amazing paano ba masasabi yun? Amazing experience yun. Sana maranasan nyo yun guys. Thank you so much po guys and ano bang araw ngayon? Thursday. So, happy Thursday everyone and isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat at sa mga nanonood dyan, kahit saan man sulok ng mundo, mag-ingat po tayo palagi. Huwag po natin kalimutan magdasal bago umpisaan ang ating buhay. Umpisahan ng bawat gagawin natin sa ating buhay. Yan lang po ang aking may share at maraming salamat po sa inyo nanonood dyan. Thank you so much and God bless you all. Mabuhay po kayong lahat. I love you. God bless you all.